Ready na ba kayo ngayong Sabado? Marami tayong ganap kaya mag-ready na. Iikutan na natin ang mga negosyong yummy at siguradong magpapahappy sa inyong mga tummy. Makukulay na bento box, bubusugin hindi lang sikmura, kundi pati ang paningin. Monthly po namin roughly 10 to 15,000. Ang net income would be around 1 million. Pagka peak season would quadruple 4 to 5 million. Malayo man ang crush mong opa, pwede mo pa rin siyang mayakap. Presenting mga unan for your dreams. Umutang ako mga nasa 3,000 para lang makapagbili ng mga bulak nito. After nun, mga napundar, mga cars, of course, itong bahay. Yung mga machines po, ayun po yung mga napundar namin dahil sa business. Lechon na star ng handaan, pida ring pagkakitaan. Monthly net income as of now sa aking Mandaluyong branch, 50 to 70,000. Kasama yung mga branches, 3 store. Nakabenta kami ng 900,000 sa buong December. Lahat na yan sa Pera Paraan. Another fun game tayo, Ma'am Shi Susan. Gusto ko yan basta may prize. Mayroong 2 kahon sa iyong harapan. Ang laman ng isang kahon ay masarap kainin o inumin, samantalang ang isa naman ay kabaliktaran. Kailangan mong kainin o inumin ang laman ng iyong mapipiling kahon. Kapag nagawa mo ang challenge, may yummy food kang premyo. Wow, okay, go. Anong iyong pipiliin? Box A or Box B? Sure? Sure. Ang hindi mo napili ay... Ay, Toyo! Abuti na lang. Surprise! Ang tapatis! Relax lang, Ma'am Shi Susan. Soft drinks ang iyong napili. Ay, gusto ko to. Box A or Box B? Dito ulit ako, sabi. Buksan mo na ang napili mo. Oy, French fries hilaw. Una? Oh. Hindi ako mag-steak. Dahil nagawa mo ang challenge, I have something for you. Wow! May picture ako! Ito daw yung reward ko. Ay! Kaya lang malamig na to, Cebu na. Just pull the string and you'll see. The string? Really? Uy, talaga ba? Hindi ba ito sumasabog? Malatapoy, ikaw na lang kaya humila. Natatakot ako. Ikaw na lang. Dahil lang sa segment na to, baka masabugan pa tayo. Bahala na. Ang tayo dito ha, kanya-kanya na lang tayo. Bahala na. Ay! Ay! Susunod sa Pera Paraan. Kapag may usok, may kita. Amazing hotbox coming right up. Abangan mamaya. Ihanda na ang pang-maintenance na gamot dahil mapapasabak tayo sa Lechon Challenge. Ay, ayan, para lang tayo naglalaba. Negosyong very good ang kita. Ubod ng sarap pa. Bahala na. Ang tayo dito ha, kanya-kanya na lang tayo. Bahala na. Ay! Ay! Ay, umusok ng ay na. Uy, parang hindi ba sasabog yan? Oh, it's amazing. Oh my God, ang init. Luto na. Ay, ang galing naman nito. Sa mga mamshi nating mahilig mag-take out, aminin, tiis-tiis muna, di ba? Kapag nakarating na sa pupuntahan. Dahil ang pagkain, hindi na mainit. Parang relasyon nyo lang ng ex nyo. Char. Pero ngayon, worry no more. Sagot na kayo ni Romeo. Introducing ang box na umiinit. Lahat tayo, we all have had issues na pag nag-take out tayo or delivery or even meetings, by the time we eat, malamig na yung food natin. And unfortunately, pagka ganun, hindi na kasing sarap yung lasa and yung quality ng food.
Nag-research daw si Romeo kung paano nga ba susolusyonan ang take-out na malamig na at inabot daw siya ng 2 taon. Ang kanyang naging inspirasyon, yung Meals Ready to Eat o MRE ng US military. Sa military, it heats up your food. Ang only problem with it is that it's medyo process and medyo dangerous kasi ikaw naghahawak mismo. So we created a way to simplify it and make it more consumer-friendly. Perfect daw sana ang self-heating boxes para sa mga taong laging nasa labas at ready to launch na nga raw sila noong 2020. All of a sudden, no pandemic, so we said, naku, patay yung business natin because lahat ng tao nasa bahay na. Inakala ni Romeo na mag-goodbye na siya sa kanyang self-heating boxes. Pero ang hindi niya inaasahan, ang konseptong pre-pandemic na buo, naging mas in-demand pa pala sa panahon ng pandemya. Ang unang naging market ni Romeo, mga hotel. Ito na yung solution for their problem na, okay, yung mga food namin, pwedeng dumating sa customer namin, have the restaurant experience as if they were eating in a restaurant, but at the comfort of their home. Mula sa self-heating box, naisip ni Romeo na sila na rin ang mag-supply ng masasarap na pagkain ilalagay sa kahon. We got lucky with our really great chefs. When we were demoing the food, yung mga customers were like, masarap yung food. It's really good. You sell it, and then that's where it started. Ngayon, bukod sa self-heating box, nag-o-offer na rin sila ng iba't ibang bento and platter meals, pati lugaw, burger, pizza at dim sum. Ibinebenta na rin nila sa self-heating box. At isa sa ipinagmamalaki nila ang kanilang pork sisig. Ngayon po ay magluluto tayo ng isa sa mga bestseller dito sa Hotbox. Tunawin muna ang butter sa kawali at isunod ang luya, bawang at sibuyas. Ilalagay na rin natin ang fried pork mask. Lagyan ng liquid seasoning at isunod ang red at green chilies. Dagdagan din ng liver spread. Timplahan ng paminta at suka. Kapag medyo nag-evaporate na ang suka, pwede nang ilagay ang kalamansi. At ready na para i-pack ang ating sisig. Meron din silang customized meal boxes na bagay ngayong holiday season. At take note ha, hot na darating sa inyo yan. Dahil sa matinding research at development at makabagong teknolohiya ng self-heating boxes, umabot daw sa 6 hanggang 7 milyong piso ang naging puhunan ni Romeo. Pero ang balik, milyones din. Ang net income would be around 1 million. And then yung pagka-peak season, let's say holiday season, would quadruple 4 to 5 million. Up next, gustong bang kumain ng ganado? Subukan mo ng magbento. Alam niyo ba na ang box na ito ay maaaring magbigay sa inyo ng malaking kita? Ang pagbebenta ng bento meals ang naging winning kabuhayan ng isa nating mamshi mula sa Paco, Manila. Ako po si Risa at nagsimula ang aking negosyo sa pagbebenta ng bento meals. Ano nga ba ang bento? Ang bento ay Japanese take-out lunch na nasa kahon. Naiiba ito dahil sa paandar na pagkakaayos at hugis ng pagkain. Bukod sa pagiging masarap, importante sa isang bento na maging malikhain at makulay rin para sa itsura pa lang, mabubusog ka na. Ma'am Susan, buksan mo ang kahon. Yay! Tanda na! Ito laman ng box. Ano gagawin ko dito? It's Imbento time, Ma'am Susan! Ito ang bento box container. Kailangang lagyan mo ito ng kaakit-akit na bento meal sa loob lamang ng 60 seconds gamit ang mga pagkain na nasa iyong harapan. Kakasaka ba sa yummy challenge na ito, Ma'am Susan? Yes! Ayun, naku, ayun na. Yan, kaakit-akit na bento. Doon. Kahit may tapon-tapon, okay lang. Di magkasya. Ay, wait. Time's up! Yan. Oh. Si Risa, paano naman kaya nagsimula sa pagbebento? Yung mother ko, meron silang pwesto sa palengke, karinderya. Mahina daw ang benta sa palengke hanggang sa kinalaunan nagsara na ito. Humingi ng tulong yung magulang ko na tulungan ko daw sila na maibuhay ulit yung kanilang negosyo.
isang makeup artist si Riza sa mga wedding event. Actually, napansin ko rin, as a wedding suppliers, laging nabibigay sa aming meals mga fast food, which is medyo unhealthy na kasi. Dito, naisipan ni Riza na ialok ang mga lutong bahay ng kanyang ina sa kapwa niya suppliers. Pero this time, level up na. Bit-bit ang 5,000 pisong puhunan, bumili si Ma'am Shiriza ng mga bento box at iba pang kakailanganin para masimulan ang kanyang negosyo. Naging katuwang ni Riza ang kanyang ina. Ito ang bahala sa pagkain at siya naman ang nakatoka sa packaging at marketing. Una ko munang inoferan yung mga kapwa ko suppliers, kung pwedeng i-refer nila ako. Tapos sa mga upcoming couples ko, napansin ko nag-workout naman siya. Tapos hanggang sa eventually, yung mga kliyente namin, mga corporates na. Pero di raw nakontento si Riza sa pag-aalok lang ng lutong bahay. Nag-aral na rin ako ng basic fundamentals of culinary arts po. Short courses lang po yun, pero sobrang laking tulong po sa negosyo po namin. Winner ka dyan, Ma'am Shiriza. At dahil sa pagpupursige, ang bento business ni Riza, kumikita na ngayon ng... Monthly po namin, roughly 10 to 15,000. Hindi raw imbento yan. Patunay na sa pagnanegosyo, kailangan talagang maging maimbento. Laging humanap ng paraan na i-level up ang inyong produkto. At huwag tumigil maghanap ng mga ideyang mainit-init at bago. Susunod sa Pera Paraan. It's so floppy, mga gamit sa pagtulog gaya ng unan. Mainam din palang pagkakitaan. Ay, nako. Nakakapagod. Nakakantok. One more to go. Unang hirit, radyo. May shoot pa nga pala ako sa Pera Paraan. Ito ako. Sa patulog. Kaya sarap pag makapagpahinga mo na nakakapagod. Minsan na ba nagkatotoo ang panaginip nyo? Yung dating pinapangarap lang, biglang nangyari. Eh paano kung ang mahimbing na tulog susi pala sa matagumpay na negosyo? Naku, tiyak, gigising kang nakangiti. Ang Tulog Tayo PH, isang online store na nagbebenta ng mga personalized na gamit pantulog. Technically, puro unan po siya. Pangtulog. Kumot, comforter, kahit anong bagay na pwede mong gamitin sa pagtulog, kaya namin gawin. Ang real-life partners na sina Cleo at Leander ang nagpundar ng negosyong ito na nagsimula lang sa inutang na puhunan. Nung nag-start po kami, umutang ako sa friend namin, mga nasa 3,000 para lang makapagbili ng mga bulak nito. Ayun yung pinangsimula namin na para sa mga materyales, pang sample, pang post. Ganun dun kami nagsimula. Sige nga, Cleo at Leander, paano nyo ginawa ang una na may mukha ko? Ito po yung printing area namin. Nandito po kami nag-edit ng pictures and dito po namin siya piniprint. So pagka-send ni client ng picture nila, i-edit po namin siya dito sa Photoshop. Gawin po natin siya face pillow, tatanggalin natin yung background. Okay, after natin siya ma-edit, ito na ang kalalabasan niya. Isisave ko na lang po ito para ma-print po dito. After printing po dito, pupunta po tayo dun sa ating heat press. Diyan po natin siya ita-transfer papunta sa tela. Susan, ito ang 5-second rule challenge. Kada tanong ay meron ka 5 segundo upang magbigay ng 3 sagot. Handa ka na ba? Magbigay ng 3 ginagawa mo pag umuwi ng bahay. Makain, nanonood ng TV, tutulog. Okay. Second question. 3 bagay na ginagawa mo bago matulog. Nagtututbrush, nanonood ng TV, nagbabasa. Third question. 3 bagay na hindi pwedeng mawala sa iyong bedroom. Nakakaiunang kumo, tuwalya. Fourth question.
Magbigay ng 3 shade ng unan na meron sa bahay mo. Pink, white, yellow. Shade, ma'am. Shape! Lalagyan na natin siya ng cotton filler. Pupunuin lang po natin, hindi masyado matigas. Tatahiin na lang natin to ng kamay. Tupiin. Yan na po ang finished product. Ano ba? Ay, ano ba yan? Oh, this is me! What the? This is me, and this is me, and this is me, and all of me. Umuulan ng mukha ko. Ba't ganon? Umuulan ng mukha ko sa saan direksyon. Okay. Unan ito, no? This is unan. U-shaped na unan. Mariusep, kung talaga kung saang lupa-lup to. Ang ganda naman nito. This is nice. Ba, napaka-personalized naman nito. Ang galing naman ang nakaisip ng ganitong negosyo, oh. Hindi lang pictures ang pwedeng ipaprint sa mga unan. Pwede rin kayo pumili ng food designs and shapes. Merong pizza, chicken, fries at donut. Mabubusog ka na, aantukin ka pa. Sa ngayon, kayang gumawa ng mag-asawa ng 200 hanggang 300 pieces ng unan kada buwan. Kaya minsan, umaabot na rin sa milyon ang kinikita nila. And after nun, mga napundar, like meron na rin po kaming mga cars na pinaparenta from the business din po. And of course, itong bahay na hinuhulog-hulugan. Yung mga machines po namin, yung mga ganun po, ayun po yung mga tangible na napundar namin dahil sa business po. 7 taon na ang negosyo ni Leandra at Cleo at patuloy pa itong lumalago sa paglipas ng mga taon. Lagi kaming nakikisabay sa social media. Ayaw naming magpahuli. Magpapansin ka with your product. Ialok mo sa ibang tao. Kasi kung ikaw nagagandahan sa produkto na binebenta mo, malamang sa malamang, dito sa mundong ito ay may katulad mo rin na magagandahan dito sa product mo. Kailangan mo lang ialok ng ialok. Ang pagsisimula ng negosyo ay parang paggising araw-araw. Kahit gusto mo pang humilata, kailangan magbarat ng buto dahil maraming kailangan pagdaanan bago matapos ang buong maghapon. Ang mahalaga lang ay huwag sumuko dahil kapag alam mong ginawa mo ang lahat at wala kang inaapakang tao, makatutulog ka ng mahimbing. Susunod sa Pera Paraan. Ihanda na ang pang-maintenance na gamot dahil mapapasabak tayo sa Lechon Challenge. Ay, ayan, para lang tayo naglalaba. Negosyong belly good ang kita. Ubod ng sarap pa. Di pwedeng palampasin. Isisingit at isisingit natin yan. Kaya naman, buhay na buhay ang mga negosyo ng mga pagkain madaling bitbitin o para sa mga taong laging on the go. Food on the go nga raw ang laging takbuhan ni Ted noong siya'y estudyante pa lamang sa Maynila. Yung first time ko ma-encounter si Shawarma Shack was dati nung college pa ako. And napansin ko agad siya kasi pasok na pasok siya sa budget ko bilang estudyante. Buy one, take one pa. So, nung na-try ko na yung shawarma wrap, sa tingin ko pasok na pasok siya sa panlasa ng Pinoy habang hindi nako-compromise yung authentic na amoy ng spices nito. Kaya nang makaipon na raw si Ted, naisipan niya subukan ang pag-franchise ng Shawarma Shack sa Iligan City. Nag-open kami noong September 2019, around 6 months before nag-declare ng lockdown. When it comes to yung return of investment, I think nabawi ko siya late 2020. Pero depende sa location and management mo, I think mababawi mo siya around 3 to 6 months. So it's very promising. And right now, I'm operating 7 branches and going 8 this October. Bukod sa forever itong buy one, take one, nakasisiguro rin daw ang customers sa kalidad ng kanilang shawarma. Mula sa mga sangkap hanggang sa paghahanda nito. Okay, Sir Walter, paano po tinitiyak ng Shawarma Shack na napapanatili yung mataas na kalidad ng inyong mga produkto? Meron kaming team ng food technologists, nagko-conduct sila ng regular audit at minomonitor nila, ini-ensure nila na ang entire operation is compliant sa good manufacturing practices. Yung commissary namin, equipped ng modern technology and equipment para maganda yung quality ng aming produkto. Ano po ang maaaring asahan ng mga
franchisee mula sa Shawarma Shack. Tutulungan namin sila sa kanilang training at pagtatayo ng negosyo. Iga-guide namin sila one step at a time. Iga-guide sila ng mga master crews namin para sa kanilang operation, and andyan lagi ang aming mga franchise officers na naka-assign sa different parts of the country para maasikaso ang kanilang mga concern. Aside sa strong presence ng brand ambassadors namin, ang marketing team namin ay nandyan lagi to support sa mga pangangailangan nila for promoting their store. Yung head office ng Shawarma Shack is really helpful when it comes to marketing promotions, like social media posts, mall collaterals, and any problems you encounter during the process. Hindi ka talaga nila pababayaan. Para sa akin, sulit talaga ang Shawarma Shack. Kahit lagi kang on the go, posibleng magkaroon ng kumikitang negosyo, lalo na kung may mga handang sumuporta sa iyong paglago. Pero tandaan, mangyayari lang yan kung go ka rin na gawin ang unang hakbang. Mga kapuso, 71 days na lang, Pasko na. May naiisip na ba kayong handa sa Pasko? Don't worry, your mom, si Susan to the rescue. May suggestion ako sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, kasama sa bawat selebrasyon. Ang OG o original na star ng handaan, walang iba kundi lechon. Kapag Noche Buena, ano pa nga ba kundi ilabas ang lechon. Hello, Mami Susan! Luto na ang lechon! Ay, ayun! Nako! Kapag maliit ang pamilya at gusto pa rin ng lechon sa Noche Buena, pwede na ang belechon, di ba, Gerhard? Yes po, talagang perfecto sa maliit na family at kasama na rin ang pinsan at mga tito. Tama, tigiti isang slice lang sila dino. Okay na, di ba? Pag sumobra ka sa isang hiwa, high blood ka. Nasa harapan ko ngayon ng belechon. At alam niyo naman, dito wala silang ginawa. Bago patikman, pahirapan ka muna. Ganun baga, diba? So meron na naman tayong challenge dito sa belechon na ito. Okay, mga mamshi at mga papshi, kita nyo nasa harapan ko ang pork belly. Ang pinaka-challenge talaga dito, talian natin itong belechon. Pero si Gerhard, magbibigay lang siya sa akin ng instructions kung paano natin itatali itong belechon na ito. Tapos, ito lang ang aking gagamitin. So, ready na kayo mga mamshi papshi? Ako ready na. Ikaw, Gerhard. Ready na po. Ready ka na masayang to? Ay, ready na po kami. Bago ang talian, syempre, lagyan muna ng mga pampalasa. Tamang may lasa lang. Yan, opo. Mahirap naman pagka maalat yan, baka ang inyong kidney ay umaray. Yan. Iyan. Kailan lamas-lamas natin gano'n. Tumigil, tikit. Ay, ayan, para lang tayo naglalaba. Palo-palo? Kung meron po itong mga hiwa na pwede nyo pong maipasok para po talagang malasa ang lechon. Oh, ito na po yung tinatawag na bentosa. Ayan. Naku, mahirap palang magtali nito. Kailangan sukatin natin. Naku, tita. Hindi po, yung... Ay, hindi ba? Dito po sa dulo niyan, doon po tayo magsisimula. Ah, sa dulo? Okay. Marunong pa. Akala ko magluluksong lubid eh. Ma-perfect ko kaya ang challenge para makatikim ng premyong belechon? Naku, double dead na yung baboy. Abangan mamaya mga mamshi. Naku, tita, wag mo hilahin. Ang bida ng Noche Buena may mini version na. Hindi na kailangan bumili ng isang buong lechon kung meron namang belechon. Katulad ng matagal na proseso ng pagluluto ng lechon, dito sa tindahan ni Gerhard sa Mandaluyong, slow cooked sa uling at hindi sa oven niluluto ang kanilang belechon. Gerhard, sample nga! Hi, I'm Gerhard Lola from Kong Belechon at ganito namin pinaprepare ang aming famous Cebu-style belechon. Maganda ng pork belly at hiwa-hiwain ito. Pagkatapos ay ilagay ang mga pampalasa, asin, paminta, patis, bawang, sibuyas at tanglad. Siguraduhin nakasiksik na maigi sa mga hiniwang parte ng pork belly ang mga pampalasa para manuot ang flavor ng mga ito. Kailangan na nating bilutin yung ating lechon belly. Abacatwine, dito. Abacatwine ang ginagamit namin kasi hindi siya nasusunog. Mukhang basic lang para kay Gerhard, ha? Pero bakit sa akin parang challenging?
Ito na, ready na natin iluto ang ating lechon belly. Matapos ang 2 hanggang 3 oras, Happy Fiesta! Kain na na! Ang sarap niya, bagay siya dun sa suka. Sobrang crunchy. Ang lambot ng laman, consistent siya. Lahat ng parte may lasa. Very good. Mayo noong 2020 lang kasagsagan ng mahigpit na community quarantine nang aksidenteng madiskubre ni Gerhard ang ngayon matunog niyang negosyo. Before mag-pandemic, nag-resign ako dahil yung asawa ko, meron siyang project na kailangan niya ng tulong ko. And then from there, dun sa ano na yun, bubuin namin yung negosyo. Pandemic at that time, nalugi. Nandun kami sa probinsya, walang kahit anong source of income. Naalala ko lang yung takot. Para sa ano ko, sa pamilya ko, sa anak ko. Yung takot nung panahon na yun na hindi ko alam kung ano yung gagawin next. Kung saan nakukuha ng pera. Kaya ang nahanap niyang pansamantalang libangan noong pandemya na pag-iihaw gamit ang uling, aba, kinarir! Nung natututo ako na magluto nung lechon at maraming nagtatanong na sa akin na, uy, luto mo naman ako ng lechon. Doon ko initially naiisip na, para siyang nagiging negosyo. Gamit ang 4,000 pesos, nagpagawa siya ng ihawan mula sa scrap metal. Tiyagaan lang daw talaga, lalo pat mag-isa lang siya noong simula at hindi naman talaga marunong sa kusina. Kahit mapaso ako, kahit maipit ako o masugatan ako sa kutsilyo, nasa tanghaling tapat ka, tapos yung uling nakatapat sa'yo, sobrang init niyan. Kaya naman palpak daw sa simula ang mga luto niya. Meron akong mga dineliver sa mga kaibigan ko na hilaw, hindi maganda yung produkto. Pero noon yun, unti-unti nakuha rin ni Gerhard ang tamang timpla ng masarap na inihaw. At sa loob lang na mahigit 2 taon, ang negosyong dating nasa bahay lang, may 3 branches na ngayon. May 6 na empleyado na rin siyang katuwang sa kanilang negosyo. Monthly net income as of now sa aking Mandaluyong branch, 50 to 70,000. Ang star ng handaan kapag magpapasko, blockbuster din ang hatid na kita. Kasama yung mga branches, 3 store, nakabenta kami ng 900,000 sa buong December, kasama yung New Year. Nalabas siya ng mga around 400 to 450,000 nakita. Bukod sa bestseller nilang Cebu Style Belechon, aba, may pakulo pa siyang lechon dishes na nilagyan ng international twist. Ang makechon at kanin salad na Japanese-inspired, soft tacos ng mga Meksikano, banh mi ng mga Vietnamese, at Italian na porchetta. Opo, tama po, lahat yan may lechon. Dine. Hep! Curious na ba kayo kung natapos ko ang challenge? Para palang construction to, ha? Iba-iba po. Iba-ibang multi-direction pala ito. Alam mo kung saan dadampot ito, magiging adobo to. Sige ka. Wow, Mami Su, ang ganda for a first time. Oo nga, kita mo naman, hindi balanse. Ano ako, pasado? Pasado po, pasado, 100%. Basic! At dahil nanalo ako sa challenge, ilabas ulit ang lechon! Ay, sarap ng balat. Yung lasa niya, nakadistribute evenly doon sa laman. Yes po. Bawat nung hibla ng laman, nalalasahan mo talaga. Sarap! So mga high blood jammer, try, make sure lang na meron kayong pang-BP o kaya may ambulansya. Pero wag na umabot sa ambulansya. Kaya hinay-hinay lang sa pagkain, di ba? Kasi pag masarap, baka makalimot kayo di ba? So hinay-hinay lang, okay? Laging hanapin yung saya bago yung kita. Kung maganda yung intention mo at gusto mo yung ginagawa mo, yung kita at saka yung yaman, darating yun sa'yo. Katulad ng lechon na hindi nawawala sa bawat selebrasyon, huwag din sanang mawala ang ating determinasyon na kahit na anumang pagsubok ang dumating, tiyak na ito ay malalagpasan natin. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera